Blessed morning to all of you, especially to the followers of GECC. Tayo po ngayon ay nasa ika-9th episode ng ating programang Food for the Soul. Salamat po sa inyong panonood at pakikinig sa umagang ito. Patuloy lang po nating buksan ang ating puso't isipan upang lalo po nating maunawaan ang mensahe ng Panginoon. Sinasabi nga po, tayo ay nasa modern technology o new era or robotics and computer age, 4G, 5G. Lahat ng mga tanong natin, click lang natin kay Google, masasagot agad sa sandaling segundo o minuto. Lahat po ng gusto natin kainin, makakain po natin dahil sa dami ng mga lumalabas na mga bagong chef. Araw-araw kumakain tayo, masustansyang pagkain, prutas, mga tinutuklas pa natin mga recipe. Pero pagamat patuloy tayong kumakain, patuloy tayong nagsasaliksik, marami pa rin katanungan ang namumutawi sa ating mga isipan dahil parang nakukulangan tayo sa ating mga natutuklasan na nalaman. Parang hindi tayo nabubusog. Hindi tayo nakakatanggap ng nutrition, sinasabing lack of energy sa ating mga kinakain. Sabi nga po sa Mateo 4:4, hindi lang sa pagkain nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salita ng Diyos. Napakalalim po, no? Pero kung ating unawain at ating susumayin ng bawat letra ng ating mensahe sa umagang ito, maunawaan po natin. Kaya, ang topic po natin sa umagang ito ay ang pagkaing spiritual. Hinango ko rin po sa title ng ating programa na FFES. Napakabuti ng ating Panginoon sa umagang ito dahil patuloy na siya ay gumagawa ng mga programa upang patuloy na pakainin, palaguin ang ating spiritual na kakayahan. Sabi nga po, di ba, hindi lang po sa pagkain nabubuhay ang tao. Patuloy po nating buksan ang ating Biblia. Huwag po natin ito gawing display o palamutila sa ating sala, sa ating kwarto. Patuloy natin buksan ang ating Bible dahil dito po natin matatagpuan. Sinasabi nga po, di ba, the Bible is the book of variety. Dahil lahat po ng basahin po natin siya kompleto po, may kwento, may alamat, may sinasabi nating awit. Kung gusto natin malaman kung paano namatay at muli nabuhay ating Panginoon. Lahat po ng ating katanungang spiritual ay masasagot ng ating Biblia. Kaya sa ating po mga tao at mga Kristiyano, patuloy po tayong magbasa, huwag po tayo sawang magsawa, na patuloy saliksikin o himayin ang bawat pahina ng ating Bible. Dahil tandaan po natin na patuloy natin pakainin ang spiritual na kaalaman ang ating spirito dahil dito po tayo po ay lalakas. Dito po tayo ay patuloy na makakatuklas ng nakakapanabik na kwento sa ating Bible. Ano po yung mga magiging bunga sa pagkain natin, ang spiritual na pagkain? Unang-una po sa letrang F. Tayo po ay magiging fearless o walang takot. Ibig sabihin, hindi po natin pipiliin o susuriin lamang ang paghahayagan natin ng salita ng Diyos. Magiging matapang tayo sa paghahayag nito. Maging sa harapan ng camera, ng cellphone, maging sa mga mayayamang tao, mahihirap, baklaman, tomboy, matanda man o bata. Hindi tayo matatakot na maghayag ng salita ng Diyos dahil tayo ay ginagabayan ng ating Panginoon. Yung sumunod pa pong letra ay ang letter F o tinatawag po natin followed. Tayo po
ay susundan ng mga tao makakarinig o mahahayagan natin ang salita ng Panginoon. Dahil makikita po nila sa atin na tayo ay sincero naghahayag ng balita na galing sa ating Panginoon. Susundan nila tayo dahil makikita nila na isa kang tapat na alagad ng Panginoon. Wala kang kinikilingan. At makikita nila na spiritual ang iyong mga sinasabi o nakakapagpalakas ka sa bawat tao makakasalamuha mo. Sumunod po ay ang letter T or trustworthy. Ibig sabihin po, tayo ay pagkakatiwalaan ng mga tao, mayaman man mahirap, magtitiwala sa atin dahil makikita nila na ang iyong pamumuhay ay patuloy na nagiging masaya, may pagpapala. May pagsubok man pero patuloy na tumatayo. Makikita nila na pagkakatiwalaan ka nila dahil tapat ka sa tungkulin na inaatang ng Diyos. Tapat ka sa mga binibitawan mong salita. Bagamat hindi ka nakakasunod pero nandun pa rin ang patuloy na pagtayo mo bilang isang Kristiyano. At ang pinakahuli pong letra ay ang S or salvation. Patuloy po natin makakamit ang salvation o kaligtasan na binigay sa atin ng Panginoon kung patuloy po tayong susunod sa pamamagitan po ng paghahayag ng salita ng Panginoon. Pero ang lahat ng mga bagay na ito ay hindi magiging matagumpay kung hindi tayo magsasaliksik o mag-aaral. Sinasabi nga po na kailangan natin ng continuous learning upang patuloy po natin makamit ang spiritual na karunungan at igaling sa ating Panginoon. Kaya sa ating pong manonood at sa ating mga nakikinig sa umagang ito, tuloy po natin buksan ang ating Biblia. Pero babala lamang po, huwag po natin pairalin ang ating sariling karunungan o ang ating sariling kaalaman. Dahil tanda po natin, ang lahat ng mga bagay na ito ay hindi po galing sa ating kundi galing po sa ating Panginoon. Magpaturo po tayo sa ating mga leader o ating mentor. Huwag po natin i-translate ang Bible sa ating sariling kaisipan. Tandaan po natin na lahat ng salita ng Panginoon ay totoo. Ang kanyang salita ay hindi nababali. Ang kanyang salita ay makapangyarihan, buhay at totoo. Kaya huwag po natin gawing laruan ng salita ng Panginoon dahil ito po ay labag sa batas ng ating Panginoon na paglalaro ng mga salita ng Panginoon. Salamat po sa umagang ito dahil sana po ay patuloy po namin mabigyan at mapalago ang spiritual na kaalaman. Patuloy naman po kayong makinig o manood sa amin. Kung kayo po ay may mga katanungan, huwag po natin kalimutang manalangin sa ating Panginoon dahil tanging Diyos lamang po ang makasagot sa ating mga hinaing, sa ating mga problema. Kaya patuloy po tayong lumapit. Patuloy po tayong kumapit sa ating Panginoon dahil kahit tayo po ay nasa pandemic sa panahon ito, huwag po natin kakalimutan na tayo po ay may Diyos na buhay. Diyos na patuloy na nakikinig sa ating mga panalangin. Kaya po napakahalaga na patuloy natin pakainin ang ating espiritu dahil ito ang magpapalakas sa ating pananampalataya. Ito ang magpapalakas sa ating pagkilala sa ating Panginoon. Huwag po tayo panghinaan ng loob dahil patuloy natin makakamit ang ating katarungan, ang ating kaligtasan kung patuloy po tayong lalapit. Patuloy po tayong magbabasa, patuloy tayong magsasaliksik, at patuloy po tayong mananampalataya sa ating joy, sa ating Diyos na buhay. Patuloy po natin palakasin ating joy of salvation na pinaka-importante o pinakamahalaga dahil huwag po natin tanggalin ang pagiging masaya sa paglilingkod sa ating Panginoon dahil siya lamang po ang magbabalik. Siya lamang po ang magpapatuloy na patuloy tayong palakasin. Patuloy tayong bigyan ng gana sa ating paglilingkod. Dahil ito ay makakamit natin kung patuloy tayong magpapasakop. Patuloy tayong lalapit, sasamba at dadakila sa ating Panginoon. Salamat po sa umagang ito. Sana po
nakapagbigay kami ng panibagong kaalaman sa inyo. Napasaya namin ang inyong araw sa umagang ito. From everlasting to everlasting, we are from God. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You will